budget. Budget ni Duterte, ha? May budget pa siya. May utang pa. Minana ng Pangulo natin, 13 trillion. Saan napunta yung budget niya at bakit napakalaki ng utang niya? My God, puro na lang pagnanakaw ang ginawa sa panahon ni Duterte. Pagkatapos, hindi kayo nagrereklamo. Di ba kinuwenta nga ng mga yung mga magagaling sa math dyan at saka itong mga political analysts. Ano yung mga sinasabi nila? Tiningnan nila sino ang Pangulo magmula sa pinakaunang Pangulo hanggang ngayon. Sino ang may pinakamalaking utang? Number 1, Duterte. Pinakamalaking utang. Diba? Ignorante kasi ang mga DDS, no? Ignorante. Diba? Ignorante ang mga DDS. No? Mag-research kayo. Utak-kulto kayo, sabi ni Sprkitik. Utak-kulto daw kayo. Di ba? Ngayon, hindi nyo maano yung sinasabi ko. Kasi may resibo ako. Si PBBM ang nagbayad ng HEA na hindi binayaran ni Duterte. Pinaasa niya ang mga medical practitioner. Babayaran daw niya, pero hindi niya binayaran. So, tuwan-tuwa yung mga medical practitioner kay PBBM. Kasi ang tagal nilang hinintay yung kanilang HEA. Ang tagal nilang hinintay yun. Hindi sila binayaran ni Duterte. Tuwang-tuwa sila ngayon kay PBBM. Si PBBM lang ang nagbayad sa kanila. Kita nyo? Kaya paminsan-minsan mag-ano rin kayo, magbasa-basa, mag-research, para alam nyo rin, para hindi kayo mukhang gago, no? Mga mukhang tanga. Magano din kayo, mag-research para hindi kayo nagmumukhang gago at mukhang tanga. Ay, nako. Talaga naman. Ayan, nag-turnover na ng mga sasakyan, mga luxury cars, no? Yung mga nangurakot. Yan. Okay, so mga kaibigan, Eto po mga kaibigan, mga luxury cars na pina-freeze ng DPWH sa Anti-Laundering Council or AMLAC. Ang halos kalahating bilyon ng luxury cars na nakapangalan sa mga taong ito na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects, no? So, mga kaibigan, estimated amount registered owner Henry Alcantara, ito ibinalik sa sa pina-freeze. So, ibinalik na kasi pina-freeze ito sa AMLAC. Henry Alcantara, ang halaga ng kanyang car ay ano to? 670,000 ba yan? Si Bryce Hernandez,
35,342,000. Si Mendoza, 18,000 na bla bla bla. Ang dami, nakakahilo yung numbers, no? So, mga kaibigan, no, ilan sila? 19. 19 na mga tao, mga kaibigan, ha? Ang kanilang mga luxury cars ay pina-freeze ng DPWH, no? So, pina-freeze. So, malamang makukaya ng DPWH, no? Guys. So, eto mga kaibigan, eto na, eto, mabuti naman po, no? Nagsalita ng Malacanang. Malacanang agreed that Diskaya contractor couple should first return their alleged ill-gotten wealth as proof of good faith before being admitted to the Witness Protection Program. Tama yan. Ibalik muna ang pera na ninakaw. Kasi kung gusto nyong mag-undergo sa Witness Protection Program, magpakita kayo ng sinseridad. At pag nagbalik kayo ng pera na ninakaw, ibig sabihin, sincere kayo. And you must tell everything. Wala kayong dapat na proteksyonan. Hindi nyo dapat protektahan ang mga Duterte. Dapat tell everything, di ba? Tell everything, no? So yan mga kaibigan, no? Dapat daw ibalik muna ni Diskaya ang pera bago mag-undergo sa witness protection. Yan, correct. Yan. So ito pa mga kaibigan, international group sangkot sa recto. International group. Alam niyo ba kung sino-sino mga international group na yan? Pinaghihinalaan po mga kaibigan at meron pong nakakapag-timbre na itong international group na sinasabi dyan, mga kaibigan, ay yung mga komunista na gustong magpabagsak kay PBBM dahil sa issue ng West Philippine Sea. Komunista na gustong magpabagsak kay PBBM dahil sa pagtatanggol ni PBBM sa West Philippine Sea. At etong grupo na to gustong iluklok yung Green Crocodile para maangkinan nila ang West Philippine Sea. Diba? Des Marcos, ayaw ni Marcoleta na maibalik ang nakaw ni Diskaya kasi di siya mababayaran ng 1B. Maraming ang naghihinala, no? Sa totoo lang, maraming naghihinala dyan sa sinasabi mo, Des Marcos, no? Maraming naghihinala na ganyan nga ang nangyari, di ba? Totoo. Yan. Ang sabi niya, no? Apple Nardo, ihatag mo ang mga nakaw nila. Ihatag mo. Bakit ko ihatag? Bakit ko ibibigay ang ninakaw nila? Sila ngayong nagnakaw eh. Dapat silang magbigay, di ba? Palagay ko mali yung yung pagtatype mo. Baka naman ilatag. Ilatag mo yung ninakaw nila. Mali naman yung mo. Pag nagkomento ka, ayusin mo muna spelling mo ha. Sabi niya, ilatag mo ang mga ninakaw nila, baka maniwala pa ako. Pero kung puro chat-chat ka lang para magparami ng, my God! Until now, hindi mo pa rin alam kung anong ninakaw. Saan galing ba to? Galing ba to ng Mars? Galing ka ba ng Mars? Jupiter? Venus, bundok, saan ka galing? Bakit wala ka yatang update? Bakit hindi mo yata alam ang mga balita? Gabundok! My God! Pinapakita na nga sa social media, hindi mo pa rin alam. Ano ka? Wala kayong TV? Baka wala kayong internet?
Baka wala kayong cellphone, baka nakiki-cellphone ka lang ngayon, kaya di mo alam. Imposibleng hindi mo alam. My God, o baka naman nagbubulag-bulagan ka. DDS ka, no? Kasi DDS lang naman ang bulag eh. Sa totoo lang ha, DDS lang ang bulag. Kung hindi ka nakatira sa bundok, palagay ko nasa Mars ka, nasa Venus, nasa ibang planeta, o baka wala talaga kayong internet. At wala rin kayong TV. Yun lang ang pwedeng mangyari. Wala kayong TV, wala kayong internet. Kasi hindi ka updated eh. Ilatag ko daw yung mga ninakaw. My God! Kahit nga yung 3 years old na bata, alam na alam eh. Ano ka ba naman? Bulag ka ba at bingi? Ay, ambot sa imuday, oy! Ambot sa imuday! Ambot sa imuday! Pag uli, day dito sa kung asa ka man nakapuyo, day, pag uli. Ayaw mag-comment diri, day, kay imong komento, day. Murag wa ka gid utok. Why utok, day? Wa kay utok. Sorry sa mga Tagalog, Bisaya po yun. Sorry sa mga Tagalog, Bisaya po yun, ha? Sabi ni Unsako Buang. Uy, buang di ay ka? Buang di ay ka, Unsako? Sabi niya, bugo man kang tigulang ka. Uy, mas bugo ka, kay naa ka man din hiday. Uy, ugdoy. Ambot kung unsa ka man, day or dong. Kay, unsa ko buang. Ang imo ngalan, unsa ko buang. Dili lang ka bugo. No, dili lang ka bugo. Kuan pa ka kanang inana oh. Inana. Naa kay gilukdo. Oh. Naa kay gilukdo, day, dong, naa kay gilukdo. Liwat ka kay Sara. Liwat ka kay Sara na ay gilukdo. Okay, no? So, tuloy na tayo. Ambot sa imuday, oy. Nakakagilukdo diha, oy. Yan. So, mga kababayan, no? Meron pong statement dito. Gumagawa na naman ng statement itong si Vice President Sara Duterte na naay gilukdo, no? Naay gilukdo. Gumagawa na naman siya ng statement na makakasira na naman sa gusto nilang mangyari na magkaroon ng interim release si Duterte. Eto guys, gumagawa na naman siya ng statement. Ay, bugok talaga. Bugok. Hindi niya alam kung ano ang consequence ng mga statement niya. Etong mga kaibigan, meron na naman siyang statement na magiging consequence naman to para hindi na naman mapaboran ang kanyang interim release. Sa tingin ko mga kaibigan, sinasadya na to. Sinasadya na siguro para yung tatay niya ay hindi talaga magkaroon ng interim release. Sinasadya niya na galitin ang ICC para ang tatay niya ay hindi magkaroon o hindi pagbigyan sa interim release. Sa tingin ko sinasadya niya talaga, no? Ito. So ito mga kaibigan, no? Vice President Sara Duterte accused President Marcos, his administration and the ICC of endangering her father. Biruin mo mga kaibigan, i-accuse mo ba naman ng ICC na ini-endanger ang iyong father? Kung hindi ka pa naman tanga at bobo, gagalitin mo pa yung ICC na naman at aakusahan mo na naman. Ay, napakatanga, napakabobo ni Sara. Gay, naku. Agoy, uy, naunsa ba na siya? Napakabugok man kaayo, uy. Mugoy utok. Wag yun utok ng badjiha. Wag yun. Wag utok ng badjiha. Unsa ba na siya? Ingon siya, nakuan man siya ka ng lawyer ko, no? Pero murag dili man siya lawyer, uy. Wag yun utok. Ang utok niya, ambot na lang sa langaw.
Sorry guys Bisaya yun. Ibig sabihin, wala talaga siyang utak. Magawa siya ng mga statement na ginagalit ang ICC. Biruin mo guys ang tatay niya nakakulong sa ICC, merong kinakaharap na kaso of crime against humanity sa ICC pagkatapos palagi niyang ginagalit ang ICC, palagi niyang pinagbibintangan ng ICC, palagi niyang inaakusahan ng ICC. Sa tingin niyo guys, pagbibigyan siya sa interim release, palagi niyang pinagbibintangan. Bugok, di ba? Ay. Bugok talaga ang Vice Presidente na to. Bugok. Di ba mga kaibigan, kung ikaw ay merong ihilingin sa isang tao, sa isang organisasyon or whatsoever, di ba dapat magpapakabait ka? Di ba dapat ia-appease mo sila? Di ba dapat minsan pa nga bubula-bulahin mo para pagbigyan ka Pero yung ginagawa ni Sara Duterte, lagi niyang pinagbibintangan ang ICC. Sa tingin niya, pagbibigyan siya sa interim release. Ay! Bugok kayo ring bajiha. Wag yun utok. Bugok kayo. Ay utok. Maunsa ba ning bajiha, oy? Low IQ. Bugok yun kaayo ning bajiha. Bugok. Hay nako, Sara Duterte, lalo mong pinapahirap ang buhay ng tatay mo dahil sa iyong kabubuhan. Okay, ito pa. Yan. Bukod sa inakusahan niya si President Marcos, inakusahan pa niya ang ICC. Former President Rodrigo Duterte by conducting and allowing welfare checks inside his detention unit without their family's approval. Duterte made the announcement after stating that she received disturbing information from Malacanang that a report regarding her father was submitted to Marcos by the PH Embassy in The Hague. Yan. So, sabi pa dito, I received, sabi ni Sara, sabi ni Lucring, I received a disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRD. The said officials clearly abused the rule of detention unit concerning consular visits. Since the month of March, there was always been at least family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC is allowing the agents of the very government that abducted Bobo. My God. Bobo si Sara. Walang utak. Walang utak si Sara. Mas matalino pa yung kinder. Bobo siya, bobo. Bobo talaga siya, guys. Hindi ako nagbibiro. Bobo si Sara. Bobo talaga siya. Alam mo ba, guys, eto sasabihin ko sa inyo, sa totoo lang magdebate kami niyan. Taob sa akin yan, guys. Kahit anong topic. Taob sa akin yan. Bobo. Sa totoo lang bobo siya. Okay, magdebate kami sa batas. Sabihin niya lang kung anong klaseng batas, kung ano sa konstitusyon o sa kahit anong batas yan. Bigyan ako ng time, pag-aaralan ko yan kasi hindi ako lawyer. Tapos magdebate kami.
taob sa akin yan, guys. Pagdating sa reasoning, pagdating sa yung ano ba, yung critical thinking, pagdating sa reasoning, my God, taob sa akin yan. Wala yan. Sa totoo lang, kahit sa kalingkingan, wala yan. Kahit sa kalingkingan, walang binatbat sa akin yan, guys. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Walang binatbat sa akin yan. Kahit katiting, wala. Bobo yan. My God, bobo talaga yan. Hindi ako nagyayabang, guys. Sinasabi ko lang sa inyo ang totoo. Talo sa akin yan. Walang-wala yan. Ay, nako. Bobo. Yung mga pinagsasabi niya, guys, lalo niyang binabaon yung tatay niya. Binabaon niya ang tatay niya. Hindi niya tinutulungan ang tatay niya. Binabaon niya ang tatay niya para lalong malugmok at para lalong makulong. Talagang wala ng interim release. Palagay ko sinasadya niya yan. Sinasadya na siguro yan, mga kaibigan. Bobo, gaga. Ay, tama na nga yung statement niya at naiirita ako. Ayoko ng mga bobo talaga, mga vice presidente, lawyer daw. Bobo, my God. Tama na yan. Dito na tayo kay Saldico. Okay. Ito mga kaibigan, DPWH Secretary Dizon will submit a request to AMLAC to freeze the air assets of Representative Saldico worth nearly 5 billion. So, ito po balita sa GMA Integrated News, no? So, ito po yung mga aircraft assets ni Saldico, no? Siguro nakapangalan sa kanya to kasi sabi, asset daw ni Representative Saldico. So, ibig sabihin, nakapangalan sa kanya to, no? Worth 5 billion. So, ito yung mga aircraft, guys, Bell 26B3, ayan, ito. Ayan. Tapos yung Augusta Westland AW 3098, ito naman. Pagkatapos ito, Bell 407, ito naman. Pagkatapos itong Gulfstream 350, ito naman, grabe. Napakayaman naman to si Saldico. Ibalik niya to, mga kaibigan. Hindi po pwedeng ganito. Ibalik niya ito. Kung ito talaga ninakaw niya, ibalik niya to. Pera ito ng taong bayan, no? Ibalik niya yan. Grabe, paano siya yumaman ng ganito? Ang dami niyang aircraft. Grabe. So, ibalik niya to, mga kaibigan. Hindi maaari na hindi niya ibalik itong 5 billion na to, no? Worth 5 billion na mga aircraft assets. Ibalik niya ito. At dapat umuwi na siya ng Pilipinas, sagutin niya lahat